Ayun, may kalab shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At especially po sa mga kababayan po natin dyan na walang sawang pagsuporta. And especially sa mga kababayan natin dyan sa lugar ng Laguna, no, na meron tayong napaka mabait, napaka matulungin at napaka maprinsipyong congressman na hindi talaga nagpapatalo at kung ano yung kanyang pinaglalaban ay sadyang kanyang pinaglalaban, no? At sa mga taga Laguna diyan, no, sana wag niyong kalimutan, no, na iboto ang ating congressman na tumatakbong gobernador ngayon sa Laguna, na walang iba kundi si Congressman Dan Fernandez, no? So speaking of Congressman Dan Fernandez, ito na nga, si Congressman Dan Fernandez lang po ang bukod tanging congressman, no, na dumipensa, no. Actually marami namang congressman na dumipensa kay Marcos Sr. Pero dito sa pagdepensa ni Congressman Dan Fernandez na ating bagong gobernador diyan sa Laguna, ay talaga namang actually tama naman po talaga ang sinasabi ni Congressman or Governor Dan Fernandez patungkol nga sa remarks nga ng Vice President na si Sara Duterte na ipapahukay daw niya ang katawan or ang bangkay ng dating Presidenteng Marcos Sr. at itapon nga daw ito sa West Philippine Sea. Actually, meron pa akong video na ipapanood sa inyo at pakinggan nyo na lang po na naggawa po ng reaksyon at nakasabi nga ng tawag dito, nakasabi nga si Congressman Dan Fernandez na hindi po maganda at kabastusan at kalapastangan po ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Ito po, panoorin niyo po. Kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador at napatalisik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na uhukayin siya at itatapos sa West Philippine Sea, medyo parang sa mga nagmamahal, no, lalo na yung mga Marcos loyalists, no, na nakita natin na talagang pinaglalaban yung ating pong dating Pangulo. Napakasakit po nun. And we have to be careful with our statements, no? Kasi hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. We hope that this will not happen to the Vice President. But definitely, somebody might file a case against her. At nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. So yun po, klarong-klaro po mga kababayan na sabi po ni Congressman Dan Fernandez na ating gobernador, no, incoming gobernador ng Laguna, ay talaga namang masakit naman po talaga. Lalong-lalo na si Marcos Sr., kahit bali-baliktarin man natin ang mundo, ay marami po talagang nagawa na hindi kayang gawin na ninumang presidente ngayon sa Pilipinas. Maskin si Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayang gawin ang nagawa ng kaniyang tatay. Kaya actually ito kasing ating Vice President kasi ay ang akala nila siguro porket apelyido nila ay Duterte, sila na yung makapangyarihan sa lahat. Porket naging presidente ang kanyang tatay at naging Vice President siya, ay ang akala siguro nila sila na yung naghahari-harian, sila na yung kinakatakutan, sila'y luluhuran ng mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi po lahat ng tao no, na nakapaligid sa mga Duterte ay takot. Yung iba ayaw lang magsalita kasi alam nyo naman po ang ginagawa ng mga Duterte, na kapag alam po nila na sagabal ka, tinik ka sa kanila, ay talagang ipapatumba ka. Ganon po yun. At sabi nga dito ni Congressman Fernandez or ni Dan Fernandez na incoming gobernador ng Laguna, no, dinipensahan niya si Marcos Sr. sa remark ni VP Sara. Actually, mga taga Laguna, no, wag nyo pong sayangin. Huwag nyo pong sayangin itong nag-iisang congressman na tumatakbong gobernador ngayon sa inyong lalawigan or sa inyong syudad or sa inyong lungsod dyan sa Laguna.
Kasi bihira lang po ang ganitong tao, ang ganitong congressman, no, na may paninindigan, matapang, may malasakit sa mahihirap at tumanaw ng utang na loob sa kanyang mga nasasakupan at sa mga bumuboto sa kanya. Actually, mga kababayan dyan sa Laguna, wag nyo na pong sayangin, no? Wag nyo na pong palagpasin, wag na kayo magdalawang isip na iboto itong si Congressman Dan Fernandez na incoming gobernador dyan sa Laguna. Actually, hindi ko naman po binubuhat ang kanyang bangko, pero para po sa akin, si Congressman Dan Fernandez lang po ang bukod tanging artista na naging politician na hindi puro patsoy-choy at papugi-pugi lang. Hindi katulad nung iba dyan na ilang beses na naging gobernador, ilang beses na naging vice-gobernador, ilang beses na naging mayor, no? Diyan sa Laguna, no? Ilang beses na naging congressman diyan sa Laguna. Ni utot, ni hininga, ni anino, hindi mo makikita. Actually, makikita mo lang naman sila kapag eleksyon na. Di ba? Actually, makikita mo lang at mararamdaman mo sila kapag kailangan nila ng boto. Pero pag kailangan nila ng serbisyo, hindi mo sila makikita. Hindi katulad kay Congressman Dan Fernandez dyan sa Laguna na incoming gobernador na hanggat kaya niya, hanggat hindi conflict ang schedule niya, makikita at makikita, makakasama, makakamit nyo ang kanyang serbisyo, ang kanyang pagtulong sa mga taga Laguna. Kaya mga taga Laguna, ako actually nakatira din po ako sa Laguna, dyan sa Garden Villa, sa Santa Rosa, sa Malusak. Actually, alam ko po kung ano po ang serbisyo na nagawa ni Congressman Dan Fernandez na dating Vice Governor dyan, no, together with Mayor dyan, no, noon. Actually, marami po talagang nagawa. Actually, since po na nakatira po ako dyan sa Laguna, sa may Garden Villa, sa Malusak, sa Santa Rosa, simula nung naging Vice Governor si Dan Fernandez, napakarami pong event, napakarami pong, actually, kaya nga po nakilala ang walang ibang tinatawag natin ngayong pangbansang bay na si Alden Richard, dahil po yun kay Congressman Dan Fernandez, no? Marami pong mga nakilala, marami pong nagbago ang buhay, marami pong nakamit ang kanilang mga pangarap dahil po sa tulong at gawa ni Congressman Dan Fernandez na dating vice-gobernador dyan. Actually, sa mga hindi po nakakaalam, dahil po sa programa ni vice-gobernador noon na congressman ngayon at magiging gobernador ngayon ng Laguna na si Congressman Dan Fernandez, dahil po sa kanya nagkaroon po ng event, nagkaroon po ng meal pageant at nanalo po itong si Alden Richard, no? At actually hindi lang po si Alden Richard ang nagbago ang buhay. Ngayon kilalang kilala po natin sa buong mundo na napakasikat at napakagaling na artista. Marami din po mga kababayan natin diyang natulungan ni Congressman Dan Fernandez, lalo na pagdating sa kalamidad, baha, sunog, lindol, trahedya, marami pong natulungan. Kaya sa mga taga Laguna, huwag niyo pong kalimutan na iboto at suportahan ang nag-iisang walang kapaguran na Congressman Dan Fernandez na incoming governor dyan, no? So maraming salamat, yun lamang po, no? At ito nga, dinipinsahan po ni Congressman Dan Fernandez si Marcos Sr. amid BP Sara's remarks na ipahukay nga daw po ang katawan at itapon sa West Philippine Sea. Actually, sa totoo lang, sabi nga ni Congressman Dan Fernandez, kahit bali-baliktarin natin ang mundo, marami pong nagawa si dating Pangulong Macoy. So yun naman po, maraming salamat. Huwag kalimutan mga taga Laguna, Congressman Dan Fernandez for Governor. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.